Nako, one bull pinagbabato ng taong bayan sa Senado. No? At pag-uusapan din natin dito, no, tinatakot daw ni One Bull ang majority, yung ibang kasapi nito ni Cayetano upang sumapi ulit sa kanila at ikudita itong si Cayetano. Tingnan mo nga naman, no, sa kalagitnaan na nangyari ngayon dito, no, hindi na sa bari, hindi na sa putukan o ano man, basta kaguluhan na to kay Bato, iniintindi talaga nila na kunin yung liderato na yan. Halatang desperado sila, no? Kita mo dito mo makikita talaga na talaga hindi para sa bayan interest nila, kundi para sa impeachment na yan matuloy na at mawala si Sara. No? Ano bang pangarap mo, One Bull? Maging vice president ka, One Bull? Ha? Yung ba pangarap mo? Tanong ko lang, di ba? Kasi bigong-bigo sila ngayon eh. Kanya-kanya putak na putak sila, di ba? Kaya sa ganyan-ganyan, aalamin daw nyo nangyari sa Senado, sino daw may pasimuno, ba't daw nakalabas si Bato? Dapat pumunta kayo kagahapon, sana di muna kayo umuwi, sana, pati si Tiriling, sumugod niya sa Senado, binantayan si Bato. Di ba? Ang dami niyong sinasabi dyan. Di ba? Okay, ito, sa pag-alis niya ni One Bull, nagalit yung taong bayan sa kanya. Oo, talagang dito mo makikita, sumasalamin yung galit ng bayan sa kanya, na talagang pinagbabato siya. Di ba? Nagalit pa siya. Ang sabi niya pa, wala daw, ganito na ba tayo? Parang siya sabi niya, ganito na ba tayo sa binabaso sa senador? Sir, kayo ang unang bumasto sa taong bayan. Kaya deserve nyo yung kung anong muray na mura kayo ng taong bayan, deserve nyo yan. Bakit? Kasi iyan ang inano nyo sa taong bayan, pinamukha nyo eh. Hindi naman sila tinuruan para batuhin kayo eh, para murahin kayo eh. Kayo nagturo sa kanila na para ganyanin kayo. Di ba? Dahil sa simula pala nakikiusap ang taong bayan, nakikiusap ang nakakarami. Hindi yung kakaunti. Kasi pag sinabi kakaunti yung nakikiusap, ano lang yun, kagustuhan lang ng mga pinklawan nyo. Sila lang din yun. Di ba? Gumagawa ka sila sa sariling di ba? Yung internet na 7 million na daw yung tao na gusto i-impeach si Sara. Di ba? O 7 million manipis yan kumpara sa populasyon ng Pilipinas. Inyo na lang yan. Kayo naniniwala dyan kasi ang interest nyo pang sarili nyo lang. Tignan mo isa si Kiko Maching. Nasaan niya si Kiko Maching? Hindi. Nasaan? Nagpunta ngayon doon sa WP, doon sa Pag-asa Island. Nagpunta doon. Biruin mo yan, pampalupag loob nga naman, no? Para yung taong bayan di maasar sa kanya, kasi yan ang ginagamit nila. Pag yung taong bayan naasar na sa kanila, pupunta sila sa Pag-asa doon. Sasabihin nila, mahal namin mga Pilipino. Siyempre, ibang Pilipino, wow, ang bayad ni Kiko Maching, nagpunta sa Pag-asa Island, pinagtatanggol niya kami mga Pilipino. Paano kanya pitatanggol? Halimbawa, si Kiko Maching ba nagpunta sa Pag-asa, pagkatanggol kanya, nasa Mindanao ka? Ganun ba ang pagkatanggol? Yun ang gusto mong palabasin ni Kiko Maching eh. Ipagtanggol ang Pilipino sa pamamagitan ng Pag-asa na yan. Kasi yun na lang pag-asa nila eh. Tama-tama yung tama-tama yung title ng yung pangalan ng lugar, Pag-asa Island. Yan na lang yung pag-asa ng mga pinklawan. Pupunta sila diyan pag sila galit na yung taong bayan sa kanila para yung simpatya makuha ulit nila. Di ba? Pero hindi nila alam yung kalahi. Yung kalahi nila na si Bato de la Rosa, gusto nila isurrender doon sa ibang lahi. Di ba? Okay, ito. Tignan natin ito si One Bull. Talagang galit na galit yung tao sa kanya. No? Dito mo makikita talaga na hindi ko na nakita yung buo pero ito lang yung pasensya na kayo, maiksi lang. Pero dito kung saan nag-get yung mga tao sa kanya, pinagbabato siya dito. Oh. Sir! Kamusta po, sir? Sir, kamusta po, sir? Sir! Kamusta po? Kamusta po, sir? O, tignan mo kasi ugali niya. Kamusta po kayo, sir? Sir, yung pagsabing kamusta kayo, plastic na lang yan, oo. Plastic na lang yan. At yung iba dyan, nangangamusta, media yan. Anong ginagawa niya? Hindi niya pinapansin. Kamusta po? Binato siya dyan. Hindi na pinakita, pero binato siya dyan. No? Binato siya, minura siya dyan. Bakit? Gasino man lang yan kung wala kang kasalanan. Diba? Kung wala kang kasalanan, kasi dyan, pag lalabas ka dyan, ipapababa talaga yung bintana sa'yo. Para kung sino nasa loob. No? Kung ikaw wala kang kasalanan, kung sino, halimbawa si Seto Marcoleta nakaupo dyan, gaganon lang yun eh. Mag-ingat kayo Diba? Eto, hindi namamansin. Ulitin nga natin. Di ba media nasa gid? Sir, kamusta po, sir? Sir! Kamusta po? Kamusta po, sir? Kamusta po? Pasuplado effect ka pa. Di ba? Okay, diretso tayo dito, no? Diretso tayo dito. Yan kasi mga yan, talagang ano na yan, desperado na yan. Gusto mo i-eliminate ulit si Cayetano, gusto ikuditan nila. Agawin ulit si mga bilyar.
pati si Ligarda, nagtatampo-tampo sila kunwari, no? Kaysa ganyan nangyari sa Senado, nagputo ka dahil kay Cayetano, halika, magkudita tayo. Sabi ni Cayetano eh. Diba? O, pahinga natin. Tutukan kita ng barel, papasukin ko bahay mo na may baril ako. Nag-warning shot ka, Okay. pinutukan kita pabalik. Is it not an attack? Sorry but I don't think there's any question. The Senate is under attack, was under attack. All of you, your lives were in danger last night. So I know it's your job to ask a question, but you will tell me, pagka may nagpaputok na warning, hindi under attack yun? My God, we're a democracy. This is the Senate of the Philippines. Please naman. Di ba? Yeah. What do you think happens when there's no democracy? Sabi, scripted daw. Paano scripted? Ibig sabihin yung nagpuntang NBI doon, scripted din yun? Ano yun? Co-actress ba? Co-actor? Uy, yung mga NBI kunwari magagalit kami tapos tatakas si Bato Ganun ba yun? Kakukutsabahin mo si Matibag, yung NBI niya? O kutsabahin mo para mag-script? Who's the first casualty? The media. Wala nang media kapag wala. Di ba? Pag sinabing kami muna nagpaputok, umatras sila, or security guard ng GSIS. At kung nakatakas man yun, hindi masakit. Hindi ko kinakampihan yung pagtakas niya. Pero kung nakatakas man si Batok sa kaparaanan na hindi nila gusto, hindi masakit sa pandinig namin. Bakit? Bakit anyo? Kasi ang huhuli sa kanya ibang lahi eh. Hindi kami papayag eh. Pero pag tumakas si Batok, nagkukunin siya ng korte sa Pilipinas, hindi ako una mismo magagalit. Bato, bakit ganyan ka? 'Di ba? Sumuko ka na kasi dito talaga sa Pilipinas 'yan. Pero ibang lahi kasi kaya masakit. Kaya iba mo nakatakas, maraming tuwan-tuwa. 'Di ba? Kasi alam nila hindi Pilipino ang kukuha sa kanya kundi yung lahi ng dahig Netherlands. Ang masama pa noon ang inutusan manghuli ng ibang lahi, yung kapwa nating Pilipino. 'Di ba? Yun ang masakit doon. Sila payag sila no kasi galit sila, pinangingibabawan sila ng kanilang puot at galit sa kanilang dibdib, 'di ba? Yan sila. Hindi sabihin nyo, baka ito ay gawa-gawa lang, baka ito ay drama. Pero nagko-focus. Hoy, pasensya na kayo Ulitin ko kasi ito sa mga bago ulit kasi ang daming bago araw-araw, daming bago nating taga-Palso Baybay, no? Sa akin lang ito, style ko to Hindi tayo galit, style to para laging gising kayo. Alam ng mga nanonood dyan. Itong makabuluhan lagi itong tiyatalakay ko, makabuluhan komentaryo to lagi. Kami dito, hinihintay namin articles of impeachment. Nakita nyo naman lahat ng pangyayari. Napakagaling ko naman mag-orchestrate ng lahat na yan. Kaya kong papuntahin dito mga armadong grupo. You know my history. I've been in government since 1992. Do you have any history of doing that? O sa Taguig, have you done anything like that ever? No, so excuse me, I mean I'm not taking offense at the question, but you know, if you have any doubt, you're doubting our democracy, you're not doubting my statements. Ko lang, sir. Yung kalaban po, pwede na natin sabihin na Thank you for being here today. Despite the unprecedented attack against the Senate last night, I will address all other issues in an hour when I get all the official reports. I'm waiting from the report from the PNP, from the side of the investigation ni Sec. John Vic at saka ni Chief PNP Nartates. I will discuss with you muna yung receipt ng article of impeachment, articles of impeachment. I just want to address one issue. So may umiikot sa internet na kinonfirm daw ng PNP yung statement daw ni Chief of Staff Bronner that it was my security guards lang daw ang nagpaputok. That's fake news. Nako, fake news ka, Bronner. Hindi ako may sabi niya si Cayetano. Fake news po siya ata. Di ba? Since last night, when Sec. John Vic came here, we've been hearing conspiracy theories from both sides. One side, that it's the government that attacked, and the president called me, President Bongbong Marcos, and assured me it wasn't government. Okay? But I told him our concerns about the NBI. So, and I told him, I thanked the president for the immediate call. I informed him that we're safe at that point in time, and I informed him of the inconsistencies ng statement ng NBI. Hindi, ganyan sila Pag sila nagpapakalat ng kamali, kasi ito tandaan nyo hindi natin pwedeng maituturing. Ang fake news kasi para sa akin, dalawa. Isang hindi mo sinasadya, yung isa, sinasadya mo. Yung hindi mo sinasadya, mapagbibigyan mo For example, ito nangyari ngayon.
kay Bronner, hindi mo naman sinasadya. Di ba? Yung report na kasi nagkakagulo, tapos yung pala iba report, okay lang yan, mapagbibigyan. Hindi eh. Sa kanila, pag nag-fake news ka, sinasadya man o hindi, kakasuhan ka. Ganun. Antindi. Tapos pagkakamalan ka ng fake news, pweder na. Lahat na. Di ba? Kaya yun ang masakit eh. Di ba? Pag yung mga vlogger nila na puro fake news na pinapakalat nila, okay lang, hindi nila didemanda. Pero pag DDS vlogger na, para silang sensitive, idemanda yan. Kasuhan yan. Manmanan yan. Manmanan. Di ba? But I told him I agreed with Sec. John Vic for a joint independent investigation. Bakit joint? Kasi jurisdiction to ng OSAA at ng Senate. On the other hand, I was already aware at that time na all the way to the highest echelons of government, may nagsasabi that ito ay gawa-gawa. So the accusations are all over. So in the same manner that the PNP Sabi nilang gawa-gawa lang yan. Ano pa man, kadahilanan. O ano pa man, gawa-gawa man yan o hindi. Isa lang masasabi natin. Asar talo na naman kayo. Yung mga ibang supporter dyan, asar talo na naman. Pero di natin kinukusinti yung kung gawa-gawa yan. Ha? Pero syempre, dito tayo, dito na to, nangyari na to eh. Di ba? Mang-asar na lang. Nangaasar sila eh, di ba? At hindi lang nangaasar, namimersonal sila. Biruin mo, malaking issue sa bansa na to, senador ng Pilipinas, na nakaupo pa, gusto mo ipakuha sa dahig? Ha? Ipakuha sa ibang lahi? Wow! Ano, pagkukulangin mo yung senador sa Pilipinas, 24 senador, gagawin mo 23 na lang? Ipakukulong mo yon doon? Dito nyo ikulong. Kahit paano, may senador pa rin tayo. Hindi, gusto nila ipakuha doon. Ganyan makapili ang mga yan. Yan ang tunay na makapili. Hindi ang mga sinasabi nila sila si Senator Marcoleta. the AFP, mabilis sila mag-deny pag may fake news against Tama. the government, the administration. Inaasahan ko na mabilis sila mag-deny na fake news against the Senate President, and against the integrity of the whole process. The investigation is ongoing at meron na aresto last night. Okay? Di lang namin nilalabas yung detalye because once you say three-letter words, di ba? Once you say that it's a certain agency, may conclusion na kaagad ang tao na government o hindi. Kaya nga independent, let's not jump into conclusions, okay? O, di ba? Sino ba sabi niyan? Si Bongit. May conclusion na kagad na hindi to sa gobyerno, hindi gagawin ng gobyerno to. Paano mo nalaman naman, sir? Bongit, paano mo nalaman na hindi kayang gawin to ng hindi to pwedeng ano? Di ba sabi niya ni Anticler yata? Gumanting yung NBI yata. So dalawa na kagad ang fake news doon. Siya sabi niya hindi government. Tapos pangalawa, siya sabi ng NBI, wala daw yung tauhan doon. Di ba? Parang di ba? Kaya sabi ko siya, mag-imbestiga muna kayo eh. May mga fake news na hindi sinasadya. Di ba? Pag kayo na pagbibigyan namin. Pero pag sila, hindi nyo na pagbibigyan. So by the time I meet you later, it's about an hour, I'll meet muna the 150 top officials of the Senate. I will give you more details about that. I also ordered the Sergeant at Arms to go to the offices and check kung nandyan si Senator Bato o wala, and to give me a spot report dun sa reports na umalis ng 2:50 a.m. There are many questions there. I will answer all of it later. Okay? He will get back. Oh, 100%. I mean, I can tell you honest to goodness, none of the senators who were here last night knew that was going to happen. And the shots were fired from both sides. I mean, you have the videos, guys. And even before umalis si Sec. John Vic, may sa kabila daw may ano talaga. That's why I asked for access sa OSAA sa kabilang side ng building sa GSIS. But let me go to the articles of impeachment, and it will be very transparent, no? So I'll sign before you a letter. I'll give you a copy, but of course, i-transmit ko muna. But I will read it to you. The Honorable Faustino Bojidi III, Speaker, House of Representatives, Batasan Hills, Quezon City. RE, Articles of Impeachment against Vice President Sara Zimmerman Duterte. Your Honor, the Senate is in receipt of the resolution setting forth the Articles of Impeachment against Vice President Sara Zimmerman Duterte, including all annexes thereto.
transmitted by the House of Representatives. Pursuant to Rule 1 of the Senate Rules of Procedure on Impeachment Trials, the Senate has taken proper order of the impeachment and shall immediately proceed to its consideration, consistent with its mandate under Article 11, Section 3 of the Constitution. The Secretariat has been directed Ito to naman include the articles of impeachment. Ito naman yung pang-ano nila. Ito naman yung mga pinklawan. Di sila titigil. Simula na anya impeachment na yan. Huwag yun na i-delay kasi naniniwala sila itong gulo daw to, pan-delay sa impeachment. 'Di ba? Ganyan sila. Oh, di okay lang. At least panalo pa rin sila kahit ano. Panalo pa rin ng taong bayan. 'Di ba? Kasi kayo mga fishing expedition kayo sa impeachment sa Sara. Alam na namin yung galawan nyo, 'di ba? In the calendar for ordinary business for referral to the impeachment court, which shall be convened on 18 May 2026, 3 p.m. or at the possible soonest time, absent any question on the rules and procedure related to the transmitted articles. The parties shall in due course be directed to appear before the Senate sitting as an impeachment court on a date to be determined subsequently. We trust the foregoing is in order. Thank you. Very truly yours, Alan Peter Cayetano, Senate President. Copy furnished the Honorable Zara Z. Duterte, Vice President, Republic of the Philippines. Oh, yan, ganyan. Tipirma sa harapan, no? Yan talaga. Kay One Bull, iba yan. Iba rules ni One Bull dyan. Yan. Noon, ganyan kasi nung araw, ganito kami. Nung araw, pirma kagad eh. So we'll send this. Pagka-send, we'll give you a copy. Yung countersign. Someone countersign. SecGen siguro. Send kanyang i-represent. No? The likely scenario is we will organize muna the Senate. So may mga committees. Take that up. From the majority side, kasi nag-focus kami kagabi, I don't see any amendments to the rules. So if there's going to be any, I'm not saying there will be, I want to be clear, I'm not accusing anyone of delays. I'm saying it won't come from the majority kasi nag-meeting kami kagabi. We are happy with the former rules. Kung ano yung good na rules kay sa mga dating na impeach, good din sa amin ngayon. So, kaya lang, hindi ko matatanggal yung karapatan ng bawat senador na tumayo. Ang problema, madidelay kung babaguhin pa yung rules. Sabi niya nila, bakit daw magkakasama sila daw sa isang kwarto? Ayan o, yung nagkagulo daw, magkakasama sila. Scripted daw. Eh, siyempre, nagmi-meeting sila eh. Yan, sinabi ni Cayetano, nagmi-meeting sila. Siyempre, nagkaputukan, eh, dyan na rin sila. Siyempre, alam nga naman lumabas pa sila. Eh, asan daw si Bato dyan? Ba't nawala? Eh, di naman kasama si Bato dyan, di ba? Si Bato eh, lumabas saglit si Bato, tapos nagkaputukan na. Di ba? Kasi nag-init na, nag-tension na, siguro nakita si Bato, ayaw na pabalikin dyan. Gusto na siguro, i-hold. No? Mga ganun siguro, padali dyan, no? Okay, tuloy. Ipapublish pa ulit yon. But from the majority, that's why sa letter, I just wanted to be safe. Sinabi ko doon, on Monday, or the soonest time, or forthwith, no? If everyone agrees on the rule, I do not see any reason why hindi kami makapag-convene sa Monday. So ano mangyayari pag nag-convene? And then may motion to convene, ako muna mag-oath as presiding officer of the impeachment court, and then yung 23 na senador. Asar na asar. asar. After that, our job is to issue the summons. Okay? And then from that time on, pag sumagot na, di ba, aandar na yung process. I'll brief you more about the process later. Pag nagkaroon ng TRO, tama, restraining order yata si Bato, at nakadalo ng impeachment, madadalo siya sa impeachment para bumoto ulit ata eh, no? Baka, hindi siya pwedeng huli, hindi siya pwedeng harangin, no? may TRO, siya TRO ba tawag doon, di ba? Hindi siya pwedeng hulihin. Maaasar na naman ang mga pinklawan niya, pati yung trililing, lahat maaasar na naman. Later on, and probably kung hindi Monday mismo or Tuesday, we will have a caucus para yung calendar. So the biggest issue for me is the balancing between the legislative work given the mga crisis na humaharap. Kung maganda takbo na ekonomiya and we don't need any urgent legislation, pwedeng mag 90-95% sa impeachment court eh. Unless nga sabi ng mga senador, pwede pa rin, bilisan na lang. But you know,
madaling yung sarili mo lang inasahan mo. Halimbawa, Alan, bilisan mo sa pagpunta ng Senate. Alan, bilisan mo yung sulat. That's under my control more or less, di ba? But when you say it's a trial, you cannot stop both sides from presenting the number of witnesses na gusto nilang sabihin. So, madaling sabihin, bilisan, at madaling sabihin, it will finish by this month or that month. But all of the Hindi nagtagumpay yung mga ano, no? Hindi nagtagumpay sila, no? Talagang pinagkaloob ng Panginoon Diyos na ito si Alan Cayetano, ilagay diyan, no? Saka makatwiran yung sinasabi niya. Ito yung masustansyang sinasabi niya kaysa kay Bukol, kay Juan Bull. Wala. Si Juan Bull, hindi naman nagbabasa ng Biblia yan, eh. Wala. Iba talaga, sabi ko sa inyo, iba ang nagbabasa ng Bible sa taong hindi nagbabasa ng Bible. Iba kausap, tandaan nyo. Hindi lang talino. Ang talino madaling makuha sa ibang libro, eh. Pero yung karunungan, hindi mo makukuha yan. Sa banal na kasulatan mo lang makukuha yan. Kaya yung mga nagsasabi yan, matalino ako, may karunungan ako, hindi kami naniniwala. Ang pinanggagalingan ng karunungan, yung salita ng Diyos. Tandaan mo yan. Ang Biblia, salita ng Diyos, eh. those will be approximation. Huwag mong pilitin na may karunungan ka, wala. Huwag ka maniniwala na may karunungan ako, lahat ng tao may karunungan. Hindi, ang nakukuha karunungan sa Biblia. Yan ang tunay na karunungan. Okay, any question? Din po as impeachment court, yun talaga fourth read. Pero how about the trial proper? When is the latest trial going to Once you convene and issue the summons, diretso na yun. Pero yung trial proper Yung fourth read, yung trial proper po ay after all the Yeah, procedures. susundin mo lang yung number of days. So walang delay yun. Kung ano na sa rules, kung ano na constitution, yun. the trial proper maybe Oh. in June? Maybe in June for the trial proper? Uh, I don't want to preempt the calendar, but if it's 15 days, so we will follow. Actually, what we're doing now after the meeting, then seeing you, we're gonna make a draft calendar. So the calendar will not be based on anything that is discretionary. It will be based on objectivity. So kung nakalagay sa rules, ganitong number of days para sumagot, this number of days sumagot, then trial na kaagad. So kung ngayon ang sagot, SP, doon sa sinabi na yung pagpapalit ng liderato ng Senado ay para ma-block yung impeachment trial. Again, I'm trying to get a united Senate. Unprecedented yung attack against the Senate. First, nung Monday na hinabol sa loob ng Senate ang isang senador. Tama, hinabol si Bato sa Senate sa loob ng Senado, sabi niya. Yung mga minority, tuwan-tuwa pa. Dapat magalit sila, eh. Bakit hinabol nyo kapwa senador namin? Hindi siya nagalit. Kasi pabor sila sa gagawin kay Bato, eh. Yan sila. Matutuwa lang sila pag gusto nila matuwa. Pag galit na sila, ayaw nila matuwa. Kahit mali yung ginawa. Kahit tama yung ginawa ng isang tao. Ginulpe ang isang member ng USAA. And then, last Pero mo, tahimik sila ba? Tahimik. Asan yung dalawang maingay pag may away na mag-asawa? Nasaan na yung magkapatid? Di ba pag may ginugulpe yung di ba ang ingay nyo? Eto, ginulpe yung USAA. Nasaan na kayo? Ba't di kayo maingay? Ha? Ibig sabihin, nagpapanggap lang pala kayo noong paman. Di ba? Kasi ang tunay na nagmamalasakit, anuman ang sitwasyon, nagmamalasakit siya sa kahit anumang oras noon man at ngayon. the armed attack on the Senate, unprecedented yan. Diba? So, I'm trying to unite the Senate. The senators are people by just simply following the law. The Constitution, our rules, and what is right. Diba? So, sabi ko naman sa inyo lahat, dalawa lang libro ko, yung Bible, yung Constitution. Oh, tama. Di ba? Bible sa Constitution. Yan si Cayetano. Everything else follows. Even the Constitution for me has to follow the Bible. Diba? Having said that, we will follow. So walang magiging delay. Kaya makatwiran yung siya sabi niya, lahat ng galaw niya, eh. Di ba? Makatwiran, eh. Iba talaga pag nagbabasa ng Biblia. Huwag yun ang pagpilitan. Ako, talino ko, eh. Hindi. Kung hindi ka nagbabasa ng Biblia, wala. Hindi ka matalino. Maniwala ka sa akin. Diyos na nagsabi. Diyos na, eh. Lalaban ka ba? Yung doktor nga, pag sinabi may sakit ka, eh, naniniwala ka, eh. Di ba? Doktor lang yun, ha? Kumpara sa Panginoon Diyos, ha? Iba yung Panginoon Diyos nagsabi na matalino ang taong nakakaunawa sa akin, nakikinig sa akin, mapalad. Pag sinabi mapalad, hindi lang basta maraming pera. Mapalad ang nakikinig. I can tell you anything now as you asked, diba, kailan yung trial. So if I have the trial July, August, then dinelay ko. Offhand lang, Diba? SP. For you, yung trial po ba ay dapat araw-araw, Monday to Friday, or MWF? Offhand for you. Offhand, either Monday to Wednesday or Monday to Thursday. Definitely hindi hanggang Friday because you need a motion day. Diba? So, and the question for me, the bigger question to me, is it
Monday to Wednesday, whole day, Okay. and then Thursday may committee hearings, or is it Monday to Thursday, half day hearings, half day ano? So definitely mag-extend kami, di ba? So kung dati naghi-hearing ka either 9, 10 o'clock hanggang 2:45 or 3, and then 3 to 7 or 8 yung ano. Nagagawa naman namin sa budget yung magdamagan eh. But remember, I think mga 2 weeks yun eh, na magdamagan. So I don't think kaya naman yung magdamagan ng 2 months, di ba? 2 months. I don't know eh. I don't know. It depends kasi kung ilan witnesses, it depends sa articles. That's why I don't want to speculate. Convene sa Monday. Magko-convene na. In my letter, we're bound by that. Sa caucus, agree kami lahat. There's no reason whatsoever to dilly-dally. Okay? Having said that, syempre, kung may nag-bring up na ito yung mga ganyan-ganyan, etc., bukas na yan. Ito ang SP, hindi napapagod magsalita. Bata pa eh. Yung isang SP kasi matanda na eh. Oo. Tama na. Nagkukwento na siya ng mga pas niya. Ikinukumpara niya lang niya yun dito. Di ba? Kaya hindi maganda siyang SP. Di ba? Whatever ganyan, baka magbotohan. But so far, yung aming 13, ang sinasabi, there's no reason why not to convene and take our oaths on Monday. Just to be sure, you are asking the prosecution team to be here on Monday for the It's their option. to what, sir? To report, sir, about articles of Hindi, impeachment? kasi yung tinignan ko yung dating precedents, the article itself is the presentation. Di ba? So actually, they can or cannot be here. Kasi the articles, dahil yan naman yung, kumbaga yun yung asunto eh, yun yung charge sa'yo. So ang process, yung summons, para sumagot naman yung kabila. Who will read the articles of impeachment? Who will read the articles of impeachment? The prosecutor or kayo po sa Monday? Sa Monday, malamang yun yung, ano, yung pagbigay nga namin sa Madjo. Pero the impeachment court has a life of its own. So depende sa mga motions na maganap doon sa impeachment court. May question na. Wala na pong debate about sa convene. On our side, wala. On the majority side, wala. Hindi ko alam sa minority. Di ba? I'd like to... Hindi, ang utak kasi, sabi niya, di ba ni Cayetano, kung nabalita nyo, ang utak ngayon ng minority daw, ikudita to. Palit liderato. Sipin mo yan, utak ng mga yan, talagang desperado na yung mga to eh. Gusto palit ang liderato kagad, di ba? Kayo nga eh, nagpalit ng liderato kagad kayo eh, di ba? Kung ano pinagagawa nyo eh. Di totoo lang, di ba? Hindi na imbestigahan yung mali-malitang pera. Malayo pa sa impeachment yun ha. Hindi na imbestigahan yung mali-malitang pera. Di ba? Hanggang ngayon, 9 na buwan niya, di ba? Magsasambuan na nga. Magsasampung buwan na nga. Buti yan na palitan kasi matutuloy na investigasyon. Di ba? Tapos yung papalitan nyo na naman, the same din. Ganoon na naman, hindi na naman maimbestigahan ng malitang pera. Consult them, but I'll only see them on Monday. Medyo busy sila ngayon na try kausapin yung mga miyembro namin na sumali ulit sa kanila. O, tingnan mo. Busy sila ngayon. Nagkakagulo ang Pilipinas sa lahat ng nangyayari, pati din sa sila busy kausapin. Yung isa pumunta ng Pag-asa Island. Diba? Nagpapansin doon. Kumukuha siguro si Padya. Yung isa si Virus, gustong yung mga tao, mali yung ginawa, ganyan. Eto naman, busy sila, nakausapin yung mga kaalyado nito na majority. Siguro si Ligarda, si Pia ulit Cayetano, at si Dalawang Bilyar, kinakausap ulit, at iba pa, may ganito. At anong sinasabi? Patuloy nga. So may next na naman, sir, against you naman ngayon, sir? Suggest, expected naman. Who told you that, sir? From the majority? Oo. Kinakausap nila, sir? May invitations to talk, may pananakot, but dati na silang takot eh. So, You're 13 Huwag kayong matakot, Bilyar, kung tiyatakot kayo. Huwag kayong matakot. Andyan si Senator Dante Marcoleta. Isang pader na babanggain nila. Isang pader. Huwag kayong matakot. Okay, maraming salamat sa inyo. Ganito lang po. Nabusog ko naman kayo ng komentaryo, puno ng karunungan at puno ng kaalaman at masustansyang pag-uusap, no? At makabuluhang talakayan, no? At marami kayong matututunan at lesson learned sa inyo to, no? Hanggang dito lang po. Ingat lagi kayo. Paalam sa inyong lahat.